Ano ba ito nababalitaan ko sa'yo, ha, Fatima? Palagi ka raw nang bubuli sa school mo. Hindi ka na ba talaga magtitino? Huwag niyo nga po ako sinisigawan para namang may pakialam pa kayo sa buhay ko. Asikasuhin niyo na lang po ang bago niyong pamilya. Magpakasaya kayo kasama ng magaling niyong asawa at bagong anak. Hindi ko kayo kailangan. Anong sabi mo? Yan ba natututunan mo sa eskwelahan nyo? Ang sumagot ng bastos at walang respeto sa magulang? Bakit po ba kasi kayo nandito? Umuwi lang po ba kayo para pagsalitaan ako ng ganyan? Hindi na ako mag-aaral. Wala na rin namang saysay ang buhay ko eh. Magmula na magdala kayo ng babae sa bahay na ito. Nawala na ako ng ganang magsikap para sa pag-aaral ko. Kaya, pwede po ba lumayas na kayo sa kwarto ko? Wala akong panahong makipag-usap sa inyo. Pagod ako, kaya gusto ko nang magpahinga. Bakit ka napagod? Eh wala ka naman trabaho dito sa bahay. Iniaasa mo lahat ng mga gawain dito kay Susan. Natural, uliran ng asawa niyo eh. Tama lang na pagsilbihan niya kayo. Ba't? Talaga ba sinusubukan mo kung saktan ka? Bugbog na ang katawan ko, pati kaluluwa ko durog na rin. Kaya tama na, tigilan na ninyo ako, Tay. Pabayaan niyo na lang ako. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Wala kayong pakialam, kaya wag na kayo magtanong. Wala na akong ganang mag-aral, kaya wag niyo na akong pilitin sa gusto niyong mangyari. Siguro nga tama si Susan. Hindi na rin naman kita mapipigilan sa mga pinaggagawa mo sa buhay. Kaya mabuti pa, umuwi na lang tayo sa probinsya ng nanay mo, doon sa Bacolod, para mailayo na kita sa mga kaibigan mong hindi magandang impluensya sa'yo. Bahala kayo kung saan niyo ako dalhin. Sasama ako sa inyo basta't hindi natin kasama sina Kuya Barok at Aling Susan. Nanay ang itawag mo kay Susan. Pamilya ko na sila. Kaya't dapat matuto kang rumespeto sa kanya. Matagal ko na itong pinag-isipan. Kahit mahirap sa loob ko ang bumalik sa lugar na yon. Para sa ikatutuwid ng isip mo, handa akong magtiis. Mabago ko lang ang ugali mo. Ako po ang matagal nang nagtitiis sa pamilyang iniuwi niyo dito sa bahay. Kahit na anong sabihin niyo, hindi ko sila matatanggap na ina at kapatid. Isinusuka ko sila. Kasama ka, Tay. Tila nagpantig na ang tenga ng may 50 taong gulang na si Mang Roger. Hindi nito matanggap na bigla siyang pinagsalitaan ng masakit ng kanyang anak. Kaya't nandilim ang paningin nito at nasampal ang may 18 taong gulang na si Fatima. Bakas ang sama ng loob sa mata ng dalaga nang dumapo ang kamay ng kanyang ama sa kanyang muka. Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi at tumulo ang masaganang luha sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay wala siyang kakampi sa bahay na yon. Bakit niyo naman po ako sinampal? Sinasabi ko lang naman po kung anong nararamdaman ko sa mga kinikilos ninyo. Imulat niyo ang inyong mga mata, Tay. Gumising na kayo sa kahibangan niyo sa babaeng yon. Huwag kayong magbingi-bingihan sa mga nangyayari sa paligid ninyo. Huwag mo nang pagtakpan ng kagaspangan ng ugali mo. Gusto kong matuto kang rumispeto sa mas nakatatanda sa'yo. Lalong-lalo na sa akin. Ama mo ko. At ang lumalabas niya sa bibig mo ay parang kutsilyong tumutusok sa dibdib ko. Binusog kita ng pagmamahal. Kaya't hindi ko alam kung bakit ka nagkakaganyan. Dahil wala nga po kayong alam. Sarili niyo lang ang iniisip niyo. Paano kita maiintindihan kung wala ka namang sinasabi sa akin? Hindi ako manghuhula, Fatima, para malaman kung anong problema mo. Kaya nga tinatanong kita. Huyan nang napahagulgol ng iyak si Fatima. Pakiramdam niya, umuurong ang dila niya sa pagsasabi ng problema niya sa kanyang ama. Nagsimulang masira ang buhay niya nang mag-asawang muli ang kanyang ama. Nasanay siya na ang lahat ng atensyon nito ay nasa kanya. Idagdag pa ang madalas na hindi nila pagkakasundo ni na Aling Susan at Barok dahil palagi itong mga kontrabida sa buhay niya. Martir at underdesaya ang kanyang ama sa babae, kaya hindi ito nakikinig sa mga sinasabi niya. Hindi rin niya nasilayan ang kanyang ina dahil ayon sa kanyang ama ay maaga itong namatay. Kaya mas pinili ni Mang Roger na umalis
sa dati nitong probinsya para hindi na nito maalala ang dating asawa. Ganyan ang palagi mong ginagawa. Kapag napagsasabihan ka, umiiyak ka na parang ikaw ang aping-api. Hindi sa lahat ng oras ay kasama mo ko, Fatima. Kaya mag-aral ka. Yan lang ang kayamanang maipapamana ko sa'yo. Kaya umayos ka. Magpakatino ka. Sawang-sawa na ako sa buhay ko. Kung nabubuhay lang si nanay, hindi ko pagtitiisan ng buhay na kasama kayo. Huwag mong mabanggit-banggit ang pangalan ng nanay mo dito. Dahil kahit nabubuhay pa siya, hindi niya kukonsinti ng katigasan ng ulo mo ngayon. Ang mabuti pa, simulan mo na mag-empake ng mga damit mo. Dahil bukas na bukas din, aalis na tayo. Kasama sila Susan at Barok. At wala ka na magagawa. Hindi mo na ako mapipigilan. Sasagot pa sana si Fatima sa kanyang ama nang biglang dumating sina Aling Susan at Barok. May dala itong pinamiling mga gulay, kasama ang anak nitong si Barok. Ang 30 taong gulang na binata ay isang pulis na nadestino sa Batangas. Para sa mga mata ni Mang Roger, isa itong ulirang pulis at mabuting anak, kumpara kay Fatima na suwail at walang galang na anak. Oh, nag-aaway na naman ba kayong mag-ama? Mukhang napapadalas na yata ang pagtatalo ninyo, Roger. Paano ba naman? Tumawag sa akin kanina ang prinsipal ng babaeng yan. Tatanggalin daw nila sa paaralan si Fatima dahil sa binuli niyang kaeskwela kahapon. Aba, nagreklamo ang mga magulang at dahil sa nangyari, nagsilabasa na rin ang iba pang mga estudyanteng pinakailaman nito. Dumulog sila sa school. Gusto nilang patalsikin si Fatima sa paaralan. Kaya tama talaga ang suwestyon mo, Susan. Kailangan ko lang iuwi muna sa probinsya si Fatima para magtanda ang batang yan. Nako, tamang-tama pala, Tay. Sa Bacolod na po kasi ako madidestino. Magpapaalam pa lang po sana ako sa inyo Naunahan niyo lang ako. Hindi ako sasama sa inyo. Kung gusto nyo, mauna na kayo. Apat, talagang sinusubukan mo ako Gusto mo ba talaga masaktan Tama na yan, kaya kayo palaging nag-aaway dahil magkaiba ang ugali ninyo. Makinig ka sa sinasabi ng ama mo, Fatima. Mahalaga ka sa amin, kaya sinusubukan namin gawin ang lahat para mapabuti ka. Wala kang pakialam, hindi kita kadugo. Teka. Parang masyado ka na yatang bastos, Fatima. Kung hindi mo matanggap ang aking ina bilang pangalawang asawa ng iyong ama, rumespeto ka man lang sa kanya bilang isang tao. Bakit kuya? Tao ba kayo? Pakas sa mukha ni Barok ang matinding galit nang marinig ang mga sinabi ni Fatima. Pero hindi nito magawang gumanti ng sagot sa dalaga dahil mauuwi lamang yon sa matinding pagtatalo. Pasensya ka na, Barok, sa mga sinabi ng aking anak sa iyong ina. Huwag mo kong intindihin. Sanay na ako sa ugali ng anak mo. Ang mabuti pa, ipagluluto ko muna kayo ng tanghalian. Kung matutuloy tayo sa biyahe bukas, kailangan ko na rin maghanda ng mga gamit. Papasok na po muna ako sa kwarto, Tay. Matatalim na tingin ang ipinukol ni Barok kay Fatima bago ito tuluyang tumalikod papasok sa kwarto ng binata. Halos dingding lang ang pagitan ng kanilang silid, kaya nahihirapan siyang masanay na may lalaki sa kabilang kwarto. Si Aling Susan naman ay sa kusina na dumiretso. Silang dalawa na lamang mag-ama ang naiwan sa sala. Nakakunot ang noo nito na nakatingin sa mukha ni Fatima. Tulad ng sinabi ko, maganda ka na ng mga gamit mo dahil uuwi na tayo ng probinsya. Wala na rin naman akong masyadong trabaho dito. Mabuti na rin yung umuwi sa lugar namin ng iyong ina. Kahit papano, may maayos akong pagkakakitaang hanap buhay sa baryo namin. Lalo pa at napabayaan na ang lupain ng aking mga magulang. Hindi sumagot si Fatima sa sinabi ng kanyang ama. Sa halip, tinalikuran niya ito at pumasok sa kanyang kwarto. Inihiga niya ang kanyang katawan sa lumang katre na gawa sa kawayan. Saka muling pinalandas ang mga luha sa kanyang mga mata. Para nang sasabog ang kanyang dibdib sa matinding galit. Nahagip na lang ng kanyang kamay ang kanyang kumot, saka ibinalot sa kanyang katawan. Hindi niya namalayang nakatulog na siya at gabi na nang magising. Tahimik ang buong paligid ng bahay na ang maririnig na lang
ay ang huni ng mga kulisap na panggabi. Iginala niya ang kanyang paningin sa nakabukas na bintana. Sa isip niya ay gusto niyang tumakas para hindi na sila matuloy umuwi ng probinsya. Pero sa bahagi ng puso niya ay hindi naman niya maiwan ang kanyang ama. Punong-puno ng takot ang dibdib niya ng mga sandaling yun. Parang hindi siya makahinga. Nasasakal na rin siya sa buhay kasama ang bagong pamilya ng kanyang ama. Kinabukasan, maagang nagising si Fatima. Nagulat siyang nakahanda na ang mga gamit niya sa labas ng kanyang kwarto. Nakatayo naman sa harapan niya sina Aling Susan at Mang Roger. Magkaakbay na nakangiting sinalubong ang paglabas niya. Parang walang nangyari na muli ang mga itong nakikipag-usap sa kanya. Kanina pa tayo hinihintay ng sasakyan sa labas ng bahay, anak. Sige na, magpalit ka na lang ng damit. Sa daan na lang tayo mag-aalmusal. Wala ka nang aalalahanin pa sa mga gamit mo at ipinag-impake ka na rin ni Barok. Tara na, baka gabihin pa tayo sa daan. Talagang hindi ninyo ako binigyan ng pagkakataong magdesisyon para sa sarili ko. Kagustuhan pa rin ni Aling Susan ang sinusunod nyo. Tama na. Huwag mo akong simulan, Fatima. Pagod na akong makipagtalo sa'yo, pwede ba? Bilisan mo na, dahil baka hindi pa ako makapagpigil at kalad ka rin pa kita palabas. Mahiya ka naman sa taong nagmamalasakit sa'yo. Kahit hindi ka nila kadugo at hindi mo sila itinuturing bilang isang pamilya. Hindi ka nila itinuring na iba, Fatima. Kaya umayos ka. Tama na, wag mo nang patulan, Roger. Tara na, mauna na tayo sa labas ng bahay. Sige na, sumunod ka na, Fatima. At huwag ka na magreklamo. Ikaw na lang ang hinihintay ng kapatid mo sa labas. Walang nagawa si Fatima nang talikuran na siya ni Mang Roger at Aling Susan. Napipilitang bumalik sa kanyang kwarto ang dalaga at mabilis na nagpalit ng damit. Pagkaraan ng ilang minutong pag-aayos ng sarili, ay sumunod na siya sa kanyang mga magulang. Dala ang bag na isinukbit niya sa balikat. Nakita niya ang nakaupong si Barok sa unahan ng minibus. Napangisi ito nang tumingin sa kanya. May sariling sasakyan ang binata, kaya hindi mahirap sa kanila ang magbiyahe pauwi sa probinsya. Tatabi ka na ni Barok maupo, Fatima. Ayoko po, dito lang ako sa likod. Kung gusto nyo, kayo ang tumabi sa kanya. Ay, naku, pambihira naman talagang buhay to. Malapit na maubos ang pasensya ko sa'yo, Fatima, ha? Pikon na ako sa ugali mo. Talagang hindi na po maganda ang ugali ni Fatima, Tatay Roger. Sip-sip, may araw ka rin. Huwag kang umustang santo sa harap ni tatay. Dahil sinisigurado ko sa'yo, malapit ka ng matanggalan ng maskara. Subukan mo. Alalahanin mong pinagpapasensyahan lang kita dahil kapatid kita. Hindi kita kapatid. Fatima, tigil-tigilan mong pagsasagot niya sa kuya mo. Mas matanda siya sa'yo. Kaya irespeto mo siya, huwag kang bastos. Umalingaw-ngaw ang boses ni Mang Roger sa loob ng sasakyan. Kaya't napatigil sa pagsasalita si Fatima. Sinalubong niya ang masamang tingin ng kanyang ama. Lalo pa at nakita niyang nakataas ang kaliwa nitong kamay. Nakahanda sana siyang sampalin. Umawat naman si Aling Susan nang pigilan nito ang kamay ng asawa. Pasensya ka na, Susan. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko. Ako ang napapagod sa inyong dalawa. Hindi ko na matandaan ang araw na nagkaayos kayo ng anak mo. Ganyan na siguro ang mga kabataan ngayon. Kakaiba ang mga ugali. Ano ba ang ikinagagalit mo sa akin? Nang magsama kami ng tatay mo, patay na ang iyong ina. Kaya bakit kung itrato mo kami ng aking anak, parang may inagaw ako sa'yo? Nagmamahalan kami ng iyong ama. Kaya kung hindi mo kami matatanggap bilang bago mong pamilya, hindi ko rin naman ipagpipilitan sa iyo ang aming sarili na matanggap mo. Kaya ba pinakikialaman ninyo ang buhay ko, ang pag-aaral ko at kung umasta kayo, parang kayo ang totoong nanay ko? Huwag na kayo magpanggap dahil kahit na kailan, hindi ko kayo matatanggap na nanay ko. Ano? Magsusumbatan na lang ba kayo? O aalis na tayo? Sige na Barok. Paandarin mo na ang sasakyan. Agad na binuhay ni Barok ang makina ng sasakyan. Bago tumahimik sina Aling Susan at Fatima sa kanilang pagtatalo. Halos mabingi sa katahimikan si Fatima nang walang gustong magsalita. Dahil sa tagal ng kanilang biyahe ay nakatulog ang dalaga
at hindi niya na narinig na nagsalita pa ang mga taong kasama niya sa loob ng van. Wala na rin naman siyang magagawa kung hindi ang sumunod sa sinasabi ng ama. May hinang yugyug sa balikat ang nagpagising kay Fatima. Boses yun ng kanyang ama na ginigising siya. Nagtaka pa siya nang makitang medyo madilim na ang paligid. Narito na tayo, anak. Hindi na kita ginising para mag-almusal at masarap ang tulog mo kanina. Para kang puyat na puyat. Sige na, buhatin mo na ang mga gamit mo at maglalakad na lamang tayo. Para kasing wala nang pumipilang sasakyan sa lugar na ito. Saka lang napansin ni Fatima na walang sasakyang nakaparada sa gilid ng mabatong daan. Pero may mga ilang mga tao ang nakatayo sa labas ng mga bahay nila na masama ang tingin sa kanilang apat. Lalo na ang pagkakatingin ng dalawang babae sa kanyang muka na halos kasing edad lang ni Mang Roger. Huwag mong papansinin ang mga tao rito. Kahit ang subukang kausapin sila. Hindi ito katulad sa syudad na pwede mong kausapin na parang kasing edad mo lang ang mga tao. Dapat may paggalang kang haharap sa kanila kung ayaw mo mapahamak. Huwag niyo nga po akong lokohin. Alam kong paraan niyo lang yan para matakot ako. Kung ayaw mo maniwala, di wag. Ang mahalaga, sumunod ka sa mga sinasabi ko sa'yo. Oo nga pala, iiwan dito ni Barok ang sasakyan dahil pang-single na motor lang ang kasya sa daan papasok sa baryo. Kaya bilisan mo na kumilos habang kita pa natin ang daan. Napansin ni Fatima na mukhang tama ang sinabi ng kanyang ama. Nakakatakot ang mga itsura ng mga tao. Kung makatitig ito sa kanila, ay para silang binabalatan ng buhay. Lalo na ang dalawang babae na may kargang sanggol. Nahuli niya rin ang pagbubulungan ng dalawa. Pagkatapos ay makahulugang titingin sa kanya. Pero nang makita ng mga ito si Barok, Aling Susan at Mang Roger, ay nagmamadali ang mga ito na pumasok sa loob ng kanilang mga tahanan. Ipinagpatuloy ng mag-anak ang paglalakad at hindi na pinansin ang mga tingin ng mga tao. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad ay narating na nila ang lumang bahay ni Mang Roger. Gawa sa kugon ang bubong at ang dingding naman ay gawa sa kawayang sawali. Sa palibot ng kubo ay may nagkalat na tuyong mga dahon ng langka. Halatang luma na at matagal nang hindi natitirhan. Dala ng pag-aalala ni Aling Susan sa itsura ng bahay, ay hindi na ito nakatiis na hindi magtanong sa asawa. Sigurado ka ba, Roger, na ligtas pa itong tirhan? Oo naman, mahal. Mukhang luma lang ito dahil sa walang nakatira. 2 taon lang namang nakabakante ang bahay dahil kamamatay lang naman ang mga magulang ko. Saka, ganyan naman talaga ang mga bahay, di ba? Kapag nilalayasan at hindi napapausukan ng kalan, parang walang kabuhay-buhay at malungkot kung titignan. Huwag ko kayo mag-alala. Nandito naman po ako, Tatay Roger eh. Tutulong po ako sa pag-aayos ng mga sirang dingding. O sige, tara na at pumasok na tayo sa loob ng bahay para maayos na natin ang mga gamit natin. Pumaling naman si Mang Roger sa kinatatayuan ni Fatima. Ikaw naman, Fatima, hindi pwede rito ang katigasan ng ulo mo, ha? Maraming nagkalat na mababangis na hayop sa paligid. Bawas-bawasan mo ang paglalayas mo, lalo na sa gabi. Ang dami namang bawal. Mabubuhay pa ba ako rito, Tay? Nako, magsisimula na naman ang ingay. Awat ni Barok sa iba pa sanang sasabihin ni Fatima. Kaya naman, padabog na nauna nang pumasok sa loob ng bahay ang dalaga para makaiwas sa kapatid. Pagpasok niya sa loob ng kubo, ay tumambad sa kanya ang magandang itsura ng bahay. 3 ang kwarto at maayos naman ang mga estante, maging ang mga naiwang gamit. Narinig din niya ang kwentuhan ni Aling Susan at Mang Roger sa labas ng bahay. Kaya naman, naikuyom na lamang niya ang kanyang kamao nang pumasok siya sa napili niyang kwarto. Nasusura siya sa kanyang sarili dahil wala siyang nagawa para pigilan ang ama sa pag-uwi sa probinsya. Hindi niya matatagalang tumira sa lugar na yon dahil kakaiba ang mga tao. Idagdag pang wala man lang siyang nakitang kapitbahay sa lugar na yon. Mabilis na inayos ni Fatima ang kanyang mga gamit. Nilinisan na rin niya ang kanyang hihigaan at siniguradong
may matibay na panara ang kanyang kwarto. Hindi niya napansin na kalat na ang dilim sa paligid. Habang abala ang mga magulang sa labas ng balkonahe, ay bigla siyang napatingin sa nakabukas na bintana. Malawak na kakawyan ang likod ng bahay ng kanilang tinitirahan. Susubukan sana ni Fatima na lumapit sa bintana nang makita niya ang isang anino sa likod ng malaking puno, nakatayong malapit sa kanyang kwarto. Nagmamadali ang nilalang sa pagtakbo, kaya't napalingon siya sa pintuan ng kanyang silid bago naisipan niyang sundan ang aninong nakita niya kanina. Dala ng kuryosidad sa nilalang, umakyat siya ng bintana at tumalon mula roon. Maingat ang naging pagakbang ng mga paa ni Fatima. Nang bumagsak siya sa lupa, nakalimutan ng dalaga ang maigpit na ibinilin sa kanya ng kanyang ama. Mas nangibabaw sa kanya ang pagnanais na makita kung anong klaseng nilalang ang nakamasid sa kanya. Malalaki ang mga akbang ng kanyang paa na tumakbo siya papunta sa gitna ng gubat. Mabuti na lang at maliwanag ang buwan, kaya hindi siya nahirapang makita ang daan kahit papano. Pagdating niya sa dulo ng kakawyan, biglang nawala ang nilalang na pilit niyang sinusundan. Napalitan ng takot ang nararamdaman niya nang biglang umihip ang malamig na hangin. Tumama yon sa kanyang balat na nagpatayo ng mga balahibo niya sa katawan. Saka lang siya nakaramdam ng pag-aalala para sa kanyang kaligtasan nang maisip niyang nag-iisa lamang siya sa gitna ng kakawyan. Idagdag pa na hindi siya pamilyar sa lugar na yon at kung ano ang panganib na naghihintay sa kanya. Ang bilis namang mawala ng anino kanina. Alam ko tao yun eh. Paano na yan? Hindi ko alam ang daan pabalik sa bahay. Inilinga ni Fatima ang kanyang paningin sa paligid, pero nahagip ng kanyang mga mata ang isang nilalang na nakaupo sa may damuhan. Ano kayang ginagawa niya? Pagaan ang hakbang ng paa, nalalapitan sana ni Fatima ang nilalang. Kaya lang, napansin niyang may ginagawa ito. Nilalantakan nito ang laman loob ng nakaandusay na baboy ramo. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan ng nilalang na kumain ng hilaw na karne ng hayop. Magsasalita pa sana si Fatima nang biglang huminto sa pagkain ang nilalang at dahan-dahang lumingon sa kanyang kinatatayuan. Nanigas ang kanyang mga paa nang makita ang itsura ng nilalang. Mabalahibo ang muka, nakaluwa ang mga mata na nakalabas ang mahahabang pangil, habang ang dila naman ay mahaba na parang sa ahas. Nakangisi itong tumayo, binitiwan ang wasak na katawan ng baboy ramo, saka humakbang papalapit sa kanya. Iniwan ito ang patay na katawan ng baboy ramo sa lupa. Ikaw pala ang nilalang na nakita ko sa labas ng aking bintana. Sino ka? Hindi sumagot ang nilalang sa tanong ni Fatima. Sa halip ay bigla na lamang itong lumukso sa kanyang harapan at inatake siya ng kagat sa kanyang braso. Yun ang una niyang ipinansalag sa pag-atake ng aswang. Namumula ang mga mata nito na may mabahong amoy sa bibig. Iwinasiwas pa nito ang ulo habang nakabaon ang mga pangil sa kanyang katawan. Tulong! Tulungan niyo ako! Nakikiusap ako, huwag mo akong papatayin. Tila bingi ang nilalang sa lahat ng pakiusap ni Fatima habang nakakagat pa rin ito sa kanyang braso. Dahil sa kagustuhan niyang makawala ay nawalan naman siya ng balanse at bumagsak siya sa lupa. Natanggal ang pangil nito sa kanyang braso kaya't pansamantala siyang nakakapit sa damuhan para tumakbo papalayo. Kaya lang ay muli siya nitong inatake ng kagat sa kanyang hita. Nabalot ng takot ang buo niyang pagkatao nang mapansin niya ang pagbulwak ng dugo sa kanyang sugat. Bigla niya rin naalala ang mga sinabi ng kanyang ama, kaya't napasigaw siya ng iyak dahil sa mga nararamdamang sakit mula sa paulit-ulit na pagbaon ng pangil ng aswang sa hita niya. Nanginginig ang kanyang boses na muling sumigaw. Tulong! Tulungan niyo ako! Mula sa kakawyan ay umalingaw-ngaw ang malakas na boses ng halimaw na parang nagtatawag ng mga kasama para pagsaluhan ang putahing nasa harapan nito.
Habang ang matanda namang naglalakad papunta sa kinaroroonan ni Fatima, ay biglang kinabahan nang marinig ang boses ng isang babae. Malalaki ang mga hakbang ng paa nito na nilapitan ang pinanggagalingan ng ingay. Diyos po, isang babae ang inaatake ng aswang na tabor. Tulong! Tulungan niyo po ako! Nagkaroon ng pag-asang makaligtas si Fatima nang makita ang isang matandang lalaki na may hawak na lubid, isang tali na madalas ginagamit na panggapos sa katawan ng mga hayop, baboy o kalabaw. Hinagupit lang nito ang lupa gamit ang tali, ay natatarantang tumakbo papalayo ang halimaw na nakakagat sa kanya. Biglang nawala ang nilalang sa kakahuyan, habang ang kanyang mga sugat sa katawan ay parang tumitibok na puso. Namimilipit siya sa sobrang sakit na halos hindi siya makahinga. Dala ng sobrang pagkabigla sa mga nangyari, ay hindi kagad nakapagsalita si Fatima. Basta ang napansin niya ay takot na takot ang aswang sa matandang lalaki. May suot itong malaking kwintas na ang palawit ay isang boteng kulay itim. May kulay ubing bato sa gitnang loob ng bote na parang dito natakot ang nilalang na umatake sa kanya kanina. Nagmamadali namang lumapit si Lolo Castor sa kinahihigaan ng dalaga. Sige iha, aalalayan kitang tumayo. Kaya mo ba maglakad para madala kita sa bahay niyo? Masakit na masakit po ang hita ko, Lolo. Tulungan niyo po ako. Kaya ko naman po maglakad, kaya lang sobrang sakit po ng sugat ko. Abay, tiisin mo ang sakit. Kasalanan mo dahil gabing-gabi na, saka mo pa naisipang pumunta sa gubat na ito. Matitigas talaga ang ulo niyo mga kabataan. Alam naman ninyong nagkalat na mga aswang sa paligid, nakukuha niyo pa ring maglayas. Hindi ko po alam, Lolo, na may aswang sa lugar na ito. Kadarating lang po namin kanina bago ko nakita ang nilalang na kumakain ng baboy ramo. Sos! Di sana'y mas lalong hindi ka umalis ng bahay niyo dahil hindi mo pa kabisado ang lugar na ito. E paano kayo niyan? May mga sugat ka sa katawan. Kung hindi ako dumating, baka nalapa ka na ng aswang na yon. Ay sige na, bilisan mo na lang ang paglalakad. Baka bumalik ang nilalang na yon. Pareho pa tayo mamatay dito. Tiniis ni Fatima ang pananakit ng kanyang mga sugat hanggang sa bahay ng matanda. Ramdam na ramdam niya ang pag-agos ng dugo sa kanyang binti mula sa sugat niya sa kanyang hita. Pumasok muna sila sa loob ng maliit na kubo bago na upo sa upuang gawa sa kawayan. Dali lamang iha, ikukuha mo na kita ng mga gamot. Kailangan malapatan kagad yan ng Pangunang Lunas para maiwasan ang pagkalat ng hawa ng aswang. Anong klaseng lugar po ba ito? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong nilalang Parang halimaw po na kumakain ng baboy ramo. Hindi lang sila halimaw, kundi isang aswang. Siguro, wala siyang natagpuan na tao para biktimahin. Kaya pinagtiisan niyang kainin ng baboy ramo. Mas masarap sa kanila karne ng tao, baka akala mo. Dinudukot nila mga mata ng biktima. May paniniwala silang ang mata ng tao ang makasalanan. Kaya ito ang kanilang kinakain. Hintayin mo lang ako dito, Uunahin mo na kitang gamutin. Saglit na umalis ang matanda na sa tingin niya ay 70 taong gulang na. Sa dami ng nakikita niyang mga bote sa istante na may iba't ibang kulay ng likido sa loob, masasabi niyang isa itong albularyo. Lalapitan sana ni Fatima ang estante nang bigla siyang nakaramdam ng panginginig ng katawan, pagtigas ng kanyang mga daliri sa kamay at pagtirik ng kanyang mga mata. Biglang nagkikikisay sa bangko si Fatima hanggang sa mahulog na siya sa sahig. Dahil sa ingay ng sahig, nagmamadaling lumabas ang matanda sa pinasukan nitong kwarto. May dala itong kulay itim na bote, nakahawig sa palawit ng suot nitong kwintas. Nagmamadali itong lumapit kay Fatima. Diyos ko po! Ito na nga ba sinasabi ko? Kumakalat na lason sa iyong katawan! Dala ng matinding pag-aalala ni Lolo Castor para sa dalaga, ay mabilis nitong nilagyan ng langis na may katas ng sibuyas ang mga sugat ni Fatima. Pilit na pinaglalabanan naman ni Fatima
ang abnormal na pagkikikisay ng kanyang katawan. Kahit nararamdaman niya ang pananakit ng kanyang mga sugat, ay mas nangibabaw ang hapdi ng gamot na inilalagay ng matanda sa kanyang balat. Huwag kang mag-alala, Iha. Sandali lang naman ang sakit na mararamdaman mo. Mabuti na lang talaga at nakita kitang inaatake ng aswang na tabor. Lolo, sobrang sakit po ng mga sugat ko. Apay natural dahil kagat niya ng aswang. Mas makamandag pa ang laway ng aswang kesa sa mabangis na mga hayop sa gubat. Pero mabisang gamot ang katas ng sibuyas sa lahat ng kagat ng mga aswang. Kaya huwag kang matakot. Ilang minuto lang ang itatagal ng pananakit ng iyong katawan. Maigagalaw mo na ulit ang iyong daliri sa kamay at binti. Pinakiramdaman ng dalaga ang sarili nang unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang sugat. Hindi na rin naninigas ang kanyang mga daliri at bumalik na sa dati ang kanyang lakas. Saka lang din guminhawa ang pakiramdam ni Fatima. Bumalik ang dating kulay ng labi ni Fatima, kaya't nakahinga ng maluwag si Lolo Castor. Nagtataka namang napatingin si Fatima sa nakaupong matanda. Pasusunod, huwag na huwag ka nang pupunta rito sa gubat na mag-isa. Masyadong delikado para sa iyo. Punong-puno ng masasamang elemento ang lugar na ito. Pero bakit po kayo? Hindi po ba kayo natatakot na baka atakihin po kayo ng mga aswang dito? Ay akong ipagtanggol ang aking sarili sa kabalot ng proteksyon ng bahay na ito laban sa mga aswang na tabor. Mag-isa na lamang po ba kayo sa buhay? Nasaan po ang pamilya ninyo? Pagmula nang mamatay ang kaisa-isa kong anak, sinanay ko na rin ang aking sarili na mamuhay ng mag-isa. Saka araw-araw ay may mga taong bumibisita sa akin para magpagamot. Sa nakikita ko nga po ay isa kayong albularyo. Ano po bang mga uri ng aswangan tabor? Ang pagkakaalam ko sa kanila sila ay mga nilalang na ginawa lamang na aswang para ubusin ang mga tao na mahilig manghusga sa kapwa. Karamihan sa mga biktima ng mga aswang ay ang chismosa at ang mahilig makialam sa buhay ng may buhay. Ang mga tabor ay mga taong may maitim na budhi, kaya mabilis umepekto sa kanila ang hawa ng pagiging aswang. Si Lolo naman nagbibiro. Pwede po bang piliin kung sino ang aatakihin para gawing biktima? Bakit ako? Hindi naman ako. Natigil sa pagsasalita si Fatima nang itatanong niya sana sa matanda kung bakit siya ang munting lapain ng aswang. Pero naalala niya na kaya sila nasa probinsya ay dahil minsan na rin siyang nanghuhusga ng tao at nambubuli ng kaeskwela. Malakas na napahagalpak ng tawa si Lolo Castor nang mabasa nito sa mata ng dalaga ang dahilan ng paghinto ni Fatima sa mga sasabihin nito. Alam ng mga aswang na tabor ang pagkatao ng kanilang mga bibiktimahin. Huwag mong babaliwalain ang kanilang nakaluwang mga mata dahil yon ang ginagamit nila para makita ang ugali ng taong kaharap nila. Sa nakikita ko, para kang may mabigat na pinagdadaanan. Nakatago lamang sa iyong dibdib. At alam ko rin na kaya ka nandirito sa probinsya ay dahil may iniiwasang ka sa lugar na pinanggalingan nyo. Grabe kayo, Lolo. Pinagtaasan naman po ako ng balahibo sa katawan. Paano niyo po nalaman ang tungkol sa dahilan ng pagpunta ko rito? Ay mga panahon na nagsisinungaling ang bibig ng isang tao, pero hindi kayang itago ng mga mata ang katotohanan. Ganyan ang kakayahan ng mga aswang. Para bang nakikita nila ang kaluluwa ng isang tao. Sa nakikita ko naman sa iyo ay mabuti kang tao. Kaya lamang ang nangyayari sa buhay mo ang nagtuturo sa iyo para maging masama. Lolo? Kapag kailangan mo ng tulong ko, Iha, huwag kang mahiyang bumalik dito. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Siguradong hinahanap ka na ng mga magulang mo. Kaya mo na bang maglakad pa uwi sa inyo? Hindi na muna po ako uuwi. Hindi naman po sila nag-aalala sa akin. Isa pa, ayoko na muna silang makita. Hindi ako makikialam sa desisyon mo. Pero alam kong nag-aalala na sa iyo ang mga magulang mo. Baka magalit sila at madamay pa ako, Iha. Natatakot po ako umuwi, Lolo. Baka masalubong ko na naman yung mga aswang na tabor. Kailangan mo munang umuwi.
Sasamahan kita. Hindi ako nagkukonsinti ng mga maling gawain ng mga kabataan. Lalo na't babae ka pa naman. Dalhin mo na lang itong gamot na ibibigay ko sa'yo. Para kapag nakaramdam ka ng pananakit ng sugat mo, patakan mo lamang ng katas nito. Mawawala na ang kirot at tuluyang ka nang gagaling. Ano po bang tawag sa gamot na ito? Tawag ko rito ay magnog. Isang pambihirang katas ng sibuyas na may kakayahang magtaboy sa pang-amoy ng mga aswang. Malalaman mo bukas ang tungkol sa bagsik ng mga aswang na ito. Dahil nasisigurado kong may bago na naman silang biktima. Kaya iwasan mo mangusga ng kapwa iha para hindi ka mapabilang sa mga biktima ng tabor. Tatandaan ko po ang mga sinabi ninyo. Marami pong salamat sa pagtulong niyo sa akin, Lolo. Lolo Castor. Lolo Castor na lamang ang itawag mo sa akin. Tara na po, Lolo Castor. Gusto ko po sana wag munang umuwi. Pero may punto po ang mga sinabi niyo. Ang inaalala ko lamang po ay paano naman po kayo? Wala po kayong kasama pabalik sa bahay ninyo. Baka po kayo naman ang mapahamak. May mga proteksyon ako sa aking katawan, iha. Kaya huwag ka na mag-alala. Tara na, at masyado nang lumalalim ang gabi. Katulad ng sinabi ni Lolo Castor, inihatid nito si Fatima. Dahan-dahan ang kanilang paghakbang ng mga paa. Dahil sa mga sugat ng dalaga sa katawan, pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, ay narating na ni na Lolo Castor at Fatima ang bahay ng dalaga. Paglapit nila sa balkonahe, ay nadatnan nilang nakaupo si Mang Roger. Napatayo ito at galit na hinarap ang anak. Saan ka na naman ang galing? Pinag-alala mo kami. Bigla ka nawala sa kwarto mo. Teka, at sino naman yung matandang kasama mo? Si Lolo Castor ay natigilan nang makilala ang lalaking nagsasalita. Bakas sa mukha ng matanda ang galit habang nakatingin sa lalaki. Dali mo naman yatag makalimot, Roger. Hindi ako makapaniwalang anak mo pala itong tinulungan ko sa gubat. Magkakilala po kayo, Tay, Lolo Castor? Biglang bumundol ang kaba sa dibdib ni Mang Roger nang makilala ang matandang kasama ng anak. Malaki na ang ipinagbago ng matanda dahil payat na ito at maputi na ang buhok sa ulo. Pati na ang mahaba nitong balbas. Nag-aalala ito na marinig ni Fatima ang pag-uusapan nila ng matanda. Pumasok ka na muna sa loob, Fatima. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang makikipag-usap sa kahit na kanino? Pero, Tay... Bilisan mo na! Pumasok ka na muna sa loob ng bahay. Nahalata ni Fatima ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Kaya't umakyat siya sa hagdan at pumasok na sa loob ng bahay. Pero naririnig niya pa rin ang palitan ng pag-uusap ni Mang Roger at Lolo Castor. Kung hindi ko siya nakita sa kagubatan, baka napahamak na siya. Kailan ka pa bumalik? Mabuti naman at may mukha ka pang ihaharap sa mga tao. Hinaan mo lang ang boses mo. Bakit? Natatakot ka bang marinig ni Fatima ang mga pag-uusapan natin? Labas ang anak ko rito. Bakit kayo nandito? Hindi na narinig pa ni Fatima ang isinagot ni Lolo Castor kay Mang Roger dahil mabilis siyang hinila sa braso ni Barok. Matatalim ang mga tingin nitong ipinukol sa kanya. Hinila niya ang kanyang kamay at gumanti ng titig sa kapatid. Umalis ka nga sa harapan ko. Huwag mo akong hahawakan. Itinaas ni Barok ang kasuotan para ipakita ang nakasukbit na baril sa bewang nito. Kaya napalingon ang dalaga sa gawin ni Aling Susan na nakaupo sa lamesa. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala pero hindi naman ito nagsasalita. Akala ko, ako pa maghahanap sa'yo. Palagi ka nalang nagbibigay ng sama ng loob sa ama mo. Ano bang gusto mo mangyari, ha? Kahit na anong gawin mo, hindi ka na makakaalis sa pamamahay na to. Magkakasama na tayong tatanda ni nanay at tatay dito. Hindi kita kasama sa pagtanda ko at wala kang karapatang kontrolin ng buhay ko. Sa sandaling makahanap ako ng paraan para makaalis sa bahay na ito, magpapakalayo-layo ako. Isasama ko si tatay para iwanan kayong mag-ina. Subukan mo nang makita mo ang hinahanap mo. Hindi ako manghihinayang sa buhay mo kapag hindi ka sumunod sa mga sinasabi namin sa'yo. Maghintay ka lang at darating tayo dyan.
Magsasalita pa sana si Fatima nang maramdaman niya ang malakas na pagdakot ng kamay ni Mang Roger sa buhok niya. Halos mapasigaw siya sa sobrang sakit. Talagang inuubos mo ang pasensya kung babae ka? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang makikipag-usap sa kahit na kanino, lalo na sa matandang yun? Tama na yan, Roger. May mga sugat sa katawan ng anak mo. Huwag mo siyang saktan. Aray! Tama na po, Tay! Nasasaktan na po ako! Lagang masasaktan ka sa akin. Nakita mo na kung ano nangyari sa katigasan ng ulo mo. Tama na po! Bitiwan na ninyo ang buhok ko! Palagi niyo na lang ako sinasaktan! Nakakasawa na ang ugali mo. Kahit na anong gawin ko sa'yo, hindi ka pa rin marunong sumunod. Nahawakan ni Fatima ang kamay ng kanyang ama na nakadakot pa rin sa buhok niya sa ulo. Mabuti na lang at lumapit na si Aling Susan para tulungan ang babae. Bitiwan mo na siya, sabi eh. Ano ka ba, Roger? Masyado ka nagpapadala sa emosyon mo. Hindi ka ba natutuwang nakaligtas ang anak mo sa mga aswang na umatake sa kanya kanina? Bakit ako matutuwa? Nangyari yan sa kanya dahil sa katigasan ng ulo niya. Mabuti nga at yan lang ang inabot niya eh. Kung nagkataon, pinaglalamayan na rin siya ngayon o di kaya wakwak ang tiyan na nakahandusay sa damuhan. Saka lang binitiwan ni Mang Roger ang buhok ng anak at humarap kay Fatima na nagsisimula ng mapaiyak sa sobrang sakit ng ulo. Naramdaman niyang niyakap siya ni Aling Susan. Ramdam na ramdam niya ang pagdamay ng ginang sa kanya. May mga aswang po pala sa lugar na ito, pero dinala niyo pa rin kami dito. Hindi ko alam na may aswang pala sa baryong ito. Tsaka kasalanan mo naman kung bakit tayo nandito. Gusto mong paduguin ko ng bibig mo, ha? Tama na, Roger. Naiintindihan ko ang nararamdaman ni Fatima. Kaya dapat unawain na lang muna natin siya. Unawain? Ako ba inintindi niya? Hindi na siya bata para pagsabihan pa. Dalaga na siya, matalino. Pero simpleng utos ko sa kanya ay hindi niya magawa. Ang dapat sa kanya, ikulong sa loob ng kwarto. Pinilit ko kayong intindihin, pero kayo po ang sarado ang isip. Para akong walang sariling pag-iisip. Ang gusto niyo kayo ang nasusunod. Katulad ngayon, ikukulong niyo ako sa kwarto ko. Anong gusto niyo mangyari sa buhay ko? Ang mabaliw kasama niyo? Oo nga naman, Roger. Huwag niyo na po ako ipagtanggol, Aling Susan. Kahit kailan, hindi ko kayo matatanggap na ina. Kaya tama na po, mas lalo niyo akong pinahihirapan. Bakit hindi na lang si Kuya Barok ang asikasuhin ninyo? Ikaw ang ina niya, pero hindi mo alam kung anong klaseng tao siya. Oh, teka, ba't napasali ako sa usapan? Wala akong alam sa pinaggagawa mo, Fatima. Kaya wag na wag mo ako madamay-damay dyan. Tama na. Bakit ba pinagtutulungan ninyo si Fatima? Pumasok ka na sa kwarto mo, Fatima, at ayusin mo ang sarili mo. Paismid na sumunod si Fatima kay Aling Susan. Inilang hakbang lang ng dalaga ang pintuan ng kanyang silid bago isinara ng malakas ang pinto. Katulad ng banta ni Mang Roger, ikinulong nito ang dalaga sa silid at hindi na pinalabas pa ng ilang araw. Lalo pa at talamak na ang sunod-sunod na pambibiktima ng mga aswang sa mga tao. Kaya dumoble ang paghihigpit ni Mang Roger sa anak. Pero isang gabi, umalis si Mang Roger para sumama sa mga nagrorondang tanod sa gubat. Magaganap ang kahindik-hindik na pangyayari sa buhay ni Fatima. Isang katotohanang matagal nang itinatago ng dalaga sa kanyang ama. Habang ang anino ng isang nilalang ay pumasok sa kanyang bintana, isang ngiti ng lalaking kinasusuklaman niya, ang malahalimo na mga ngiti ni Barok, ay biglang tinawag ng kamunduhan. Sumiksik si Fatima sa gilid ng kanyang katre. Binabalot ng kumot ang kanyang sarili na parang ito ang magsisilbing proteksyon niya sa lalaking nasa harapan niya. Nagmamakaawa ang dalaga kay Barok. Punong-puno ng takot ang boses. Kuya, maawa ka. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo itong ituloy. Ayoko na. Tama na. Bakit ba? Saglit lang naman ito eh. Sige na. Isa lang, Fatima. Pagbigyan mo na ako. Maawa ka. Huwag mo tong gawin sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag ka nang maingay. Palagi naman natin ginagawa to, di ba?
Tigilan mo na yan. Tigilan mo na yung pag-iyak-iyak mo. Alam ko rin naman na gusto mo rin tong gagawin ko eh. Hindi ba? Hindi naman ito ang unang beses nating ginawa to eh. Hindi. Hindi ko to gusto. Kung itutuloy mo to, magsusumbong na talaga ako kay tatay at sa mga polis, kahit sa barangay. Tanga ka ba? O nagtatanga-tangaan ka lang? Pulis ako, Fatima. Sa tingin mo ba maniniwala sila sa'yo, ha? Huwag ka nang lumaban pa. Kung ayaw mong iputok ko sa ulo mo ang hawak kong baril. Maawa ka, kuya. Wag. Tsaka, gusto mo bang pati tatay mo ipatayin ko na rin? Hindi ko na rin pati nagugustuhan ang pagpapasaway mo kay Tatay Roger. Kapag nakalata siya, bubutasin ko agad ng bala ang mga ulo nyo. Gusto mo bang maligo kayo sa sarili niyong dugo, ha? Parang awa mo na. Huwag mong idadamay si tatay. Halimaw ka. Masahol ka pa sa hayop. Hayop na akong hayop. Ibibigay mo ba o hindi? Bilisan mo. Dahil kapag naabutan niya tayo, ito na ang katapusan niyong mag-ama. Yan, ganyan nga. Ibibigay mo naman din pala eh. Pinasasabik mo pa ako. Huwag kang mag-alala. Kasama mo naman ako sa paraiso eh. Wala nang nagawa si Fatima nang puwersahin siyang halayin muli ng kanyang kuya Barok. Ito ang katotohanan kung bakit ayaw niya sa mag-ina. Ang anak ng kinakasama ng kanyang ama ay gabi-gabi siyang inaabuso. Habang nakahiga siya sa katre, hinayaan na lang niya ang lalaki sa gusto nitong gawin sa kanya. Takot na takot ang dalaga dahil hawak ng lalaki ang baril nito at anumang oras na manlaban siya, tiyak na mamamatay siya. Madadamay pati na ang kanyang ama. Walang ibang pumasok sa isip niya ng mga sandaling yon kung hindi ang humingi ng tulong kay Lolo Castor. Habang hinuhubad ng lalaki ang kanyang pang-ibabang kasuotan at sinimulan ang pang-aabuso kay Fatima, na ilang beses na rin itong ginagawa ng lalaki sa dalaga. Matagal nang nagtitiis sa kahalayan na ginagawa ng lalaki si Fatima. Sa tuwing umaalis noon ng kanyang ama upang magtrabaho bilang jeepney driver, pumupuslit ang anak ni Aling Susan sa kwarto niya para iraos ang makamundong pagnanasa. Walang kaalam-alam ang kanyang ama sa mga pinagdadaanan niya. Yan, ganyan. Yan ang gusto ko sa'yo. Huwag mo na akong pinahihirapan sa susunod, ha? Wala nang susunod dahil mamamatay ka rin. Sisiguraduhin kong mamamatay ka. Dahil sa matinding pandidiri at galit, ay hindi na lamang tumingin si Fatima sa ginagawa ng lalaking nasa ibabaw ng kanyang katawan. Imbis naman laban, napakagat labi na lang siya ng madiin. Pilit na pinipigilan ang mga luwang nagsisimula ng lumabas sa kanyang mga mata. Ang bawat galaw ng lalaki ay tila isang kutsilyo na winawasak ang buong pagkatao niya. Pero wala siyang magawa kundi ang magtiis. Matapos makaraos ni Barok, ay tumayo na ito at iniayos ang kanyang damit. Bago ito umalis ay sumulyap pa ito kay Fatima. Kinausap ang walang imik na dalaga. May nakakalokong ngiti sa labi na muling pinagmasdan ang nakahigang dalaga habang pasigok-sigok sa pag-iyak. Huwag ka na mag-inarte pa, Fatima. Alam ko naman na gusto mo rin yun eh. Kaya sa susunod, huwag ka na magpakipot ha, para hindi ka na masaktan. Sige na, ayusin mo na ang sarili mo. Ayokong makita ka nila sa ganyang ayos. Walang yakang halimaw ka. Pagbabayaran mo to, isinusumpa ko. Tigilan mo ako ha. Saka wag mo akong pagbabantaan. Dahil baka topakin ako, kalabitin ko ang gatilyo ng baril ko at ubusin ang bala sa katawan mo. Puro ka kadramahan. Kunwari ka pa, gustong gusto mo naman. Sarap na sarap ka pa nga eh. Dahil sa mga sinabi ni Barok, hindi na napigilan ni Fatima ang matinding galit na sumiklab sa kanyang dibdib. Sinugod niya ito at pinagbabayaw ng suntok ang dibdib ng lalaki. Halimaw ka! May araw ka rin!
ha? Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi ka ba takot na pulis ako? Hindi ka karapat-dapat na tawaging pulis dahil mas masahol ka pa sa mga kriminal na hinuhuli mo. Darating ang araw na pagsisisihan mo rin ang ginawa mo sa akin. Sinasabi ko sa'yo, isusumpa mong nabuhay ka pa! Inawakan ni Barok ang baba ni Fatima at mahigpit na pinisilyon. Nasasaktan ang dalaga, ngunit tiniis niya yon. Nakipagtitigan siya sa mga mata nito. Buong tapang niyang tinanggal ang kamay ni Barok sa mukha niya. Saka malakas niyang sinampal ang pisngi nito. Halatang nagulat ang binata sa ginawa ni Fatima. Hindi nito akalaing magagawa na ng dalaga ang lumaban sa kanya. Lahat ng ginagawa mo sa akin, yung bawat gabi na binaboy mo ako, yung pamimilit mo at pananakot, hindi ko yun makakalimutan. Isinusumpa ko, babalik sa'yo lahat ng kasamaan mo. Ang mga katulad mong halimaw, dapat sinusunog sa impyerno. Nagulat ang lalaki sa mga sinabi ni Fatima, ngunit pilit nitong itinago ang pagkabigla. Tinignan ng binata ng masama si Fatima, pero hindi ito nakatagal. Subukan mo, Fatima. Hindi kita sasantuhin. Gusto mo ngayon patayin na kita eh. Kaya kong manipulahin ang mga ebidensya. Kaya kong palabasin na nilooban ka ng mga aswang dito at ginahasa ng mga halimaw. Gusto mong subukan, ha? Kapag ginawa ko yun, sa palagay mo ba, magagawa mo pang gumanti? Kaya wag na wag mong uubusin ang pasensya ko. Patayin mo na lang ako. Wala na akong pakialam. Sino bang ipinagmamalaki mo, ha? Yung matandang lalaki na naggatid sa'yo? Hindi ko alam na nagbago na pala ang taste mo pagdating sa mga lalaki. Basta, sa akin ka lang. Naiintindihan mo? Hintayin mo lang ang gagawin ko sa'yo. Hindi mo ako pag-aari. Sige na. Magbihis ka na. Ang dami mong daldal. Baka abutang patay ni Tatay Roger na ganyan ang ayos mo. Ginamit niya ang ban ko. Kaya maya-maya lang ay nandito na yung ama mo. Subukan mo lang na magsumbong. Makikita mo talaga ang hinahanap mo. Papatayin ko ang tatay mo sa harap mo. Sinundan na lang ni Fatima ang paglabas ng lalaki sa pintuan ng kanyang kwarto. Dala-dala ang baril na madalas nitong ipinapanakot sa kanya. Sa isip ng dalaga ay ilang beses niyang sinubukang patayin si Barok, pero hindi niya magawa. Natatakot siya na baka hindi siya patahimikin ng kanyang konsensya, at iniisip niya rin na kung kaya lang sana niyang agawin ang baril nito, uubusin niya talaga ang bala sa katawan ng hilaw niyang kapatid. Buong magdamag na walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang nangyari kanina. Nakaramdam siya ng panghihina, hindi lamang sa katawan, kundi maging sa kanyang kaluluwa. Awang-awa siya sa kanyang sarili at panay ang tanong kung bakit sa dinami-rami ng babae sa mundo ay siya pa ang nakaranas ng pang-aabuso. Dahil dito, hindi maiwasang sumama ang loob niya sa kanyang ama. Ang bawat pag-alis nito ng bahay para magtrabaho ay pagkakataon naman para maisagawa ni Barok ang kababuyan nito sa kanya. Kung hindi sana nakilala ng kanyang ama si Aling Susan, hindi niya ito mararanasan. Kahit na anong gawin ni Fatima ay hindi siya dalawin ng antok. Gusto niyang umalis, pumunta sa bahay ng matanda at magsumbong dito. Kaya isang pasya ang nabuo sa isipan ng dalaga. Ibinalot niya ang katawan sa mahabang damit na pag-aari ng kanyang ama. Sa bintana siya dumaan, kahit madilim na ang paligid, ay hindi man lang nakaramdam ng takot si Fatima para gawin ang isang bagay na dapat ay noon niya pa ginawa. Matagumpay na nakalayo si Fatima sa kanilang bahay. Lakad at takbo ang ginawa niya, marating lang ang tirahan ng matanda. Pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay narating na niya ang bahay ni Lolo Castor. Nakabukas ang ilaw ng gasera nito, kaya alam niyang gising pa ang matanda. Tao po! Tao po! Inulit pa ni Fatima ang pagtawag sa matanda habang yakap ang kanyang sarili. Sandali namang napahinto sa ginagawa si Lolo Castor nang marinig ang boses ng dalaga sa labas ng bahay. Mabilis itong tumayo para pagbuksan ng pinto si Fatima.
Bakas sa mukha ng matanda ang pag-aalala nang makita ang itsura ng dalaga. Bata ka, gabing-gabi na. Bakit napasugod ka pa dito? Lo, tulungan mo ko. Ano ka ba? Abay, pasok ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Saka ang dami mong pasa sa katawan. Nandidiri ako sa sarili ko. Tulungan niyo po ako, Lolo. Apay, hindi ko alam kung paano kitang tutulungan hanggat hindi mo sinasabi kung ano ang nangyari sa'yo. Malakas na napahugulgol ng iyak si Fatima, dala ng matinding galit sa kanyang dibdib. Hindi niya rin alam kung paanong sisimulan sa matanda ang pagsasabi tungkol sa mga nangyayari sa kanya. Kasunod ang hindi makontrol na paglabas ng kanyang kinain. Mas lalong nag-alala si Lolo Castor sa dalaga nang makita nito kung gaano nahihirapan si Fatima. Binaboy ako ni Kuya Barok. Matagal niya na itong ginagawa sa akin. Anong sinabi mo? Apay, Diyos ko po. Bakit hindi ka nagsumbong sa ama mo? Kailan ka pa binababoy ng kapatid mo? Mapapatay ko siya. Hindi ko po siya kapatid. Anak lamang siya ng pangalawa kong ina sa una nitong asawa. Sinasabi ko na nga ba't ang magbabayad sa kasalanan ng ama ay ang anak na babae? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala. Kalimutan mo na ang mga sinabi ko. Kung ang ipinunta mo rito ay ang paghingi ng tulong kung paanong magbabayad ang lalaking gumahasa sa'yo, tutulungan kitang gumanti. May ibibigay ako sa'yo, pero mangako ka muna sa akin na kahit na anong mangyari ay walang ibang taong makakaalam nito, lalong-lalo na ang iyong ama. Po? Ano po yun, Lolo Castor? Makakaganti ka na, Fatima. Mapapahirapan mo pa ang hayop na gumawa sa'yo nito. Hindi na ako makakapayag na maulit ang ganitong pang-aabuso. Ang mga lalaking nakikialam sa puri ng babae ang siyang totoong dahilan kung bakit ako natuto sa gawaing ito. Hindi ko po kayo maintindihan, Lolo Castor. Tumayo ang matanda. Sa kainubad ang suot nitong kwintas na may palawit na kulay itim na bote. Isuot mo sa iyong leeg ang kwintas na ito, Iha. May lamang bato ang bote, isang kapangyarihang mutya na kayang magtaboy ng mga aswang na magtatangkang manakit sa iyo. At makinig kang mabuti sa mga sasabihin ko. Lolo, pero hindi ko po yan matatanggap. Hindi ako basta-bastang albularyo na gumagamot ng sakit ng tao. Kaya ko rin gumawa ng aswang mula sa mga taong may maitim na budhi. Ang katas ng sibuyas na may orasyon ay ang palawit mismo ng kwintas na ito. Kunin mo at isuot mo sa iyong leeg. Huwag mo itong tanggihan, Iha, dahil malaki ang maitutulong niyan sa iyo para makaganti sa lalaking yon. Lolo, naguguluhan po ako sa mga sinasabi niyo. Isa akong habiran o albularyong may kakayahang gumawa ng aswang sa pamamagitan ng katas ng sibuyas. Nagsimula ang lahat ng ganito kong gawain nang magpakamatay ang aking anak. Katulad mo, biktima rin siya ng panghahalay ng isang lalaki. Dahil sa panghuhusga ng mga tao sa kanya, hindi nito nakayanan ng sakit. Ang kaawa-awa kong anak, mas piniling wakasan ang buhay niya gamit ang lubid na ito. Kaya ito rin ang mismong ginagamit kong sandata sa mga aswang na makikita ko. Ipinakita ni Lolo Castor ang tinutukoy niyang lubid. Nakatali yun sa bewang ng matanda. Halos mahulog sa kinauupuan si Fatima nang marinig ang ipinagtapat sa kanya ni Lolo Castor. Naunawaan niya kung ano ang ibig sabihin nito at kung bakit gano'n na lang ang galit nito sa mga lalaking nagpapadala sa tawag ng laman. Sinasabi niyo po bang kayo ang may gawa ng sunod-sunod na patayan dito sa baryo? Isa kayong aswang? Hindi ako aswang, kundi nag-aalaga ako ng aswang para ubusin ang mga taong may hilig sumira ng pagkatao ng iba. Sinira nila ang buhay ng anak ko sa lahat ng kaapiang dinanas niya. Nagsilbing patak ng kalamansi ang kanilang mga paratang sa sugat sa puso ng aking anak. Ginawa nila ng maling kwento ang aking anak. Pinalabas nilang isang kaladkaring babae ang aking anak. Ayoko na sana bumalik sa buhay na ganito, pero sadyang pilipilit nila ako.
Nagbayad na po ba ang lalaking humalay sa kanya? Hindi pa. Pero alam ko, mas masakit ang parusang naghihintay sa kanya. Gusto ko rin po, Lolo. Tulungan niyo po akong gumanti sa halimaw na barok na yun. Ang kailangan mo lang ay mapainom mo sa kanya ang katas ng sibuyas na nasa loob ng bote. Isang patak lang ay matitikman na niya ang pinakamalupit na ganti. Kailangan mo lang gawin ay wag na wag mong huhubarin ang kwintas para hindi kanya malapitan o masaktan. May mutya sa loob ng bote na yan. Masasaktan siya kapag nahawakan ka ng may hawa ng aswang. Tinanggap ni Fatima ang kwintas na iniabot sa kanya ng matanda. Mabilis niya yung isinuot sa kanyang leeg at itinago sa ilalim ng kanyang damit. Binalot ng tuwa ang puso ni Lolo Castor nang makita nitong nakasuot na ang kwintas sa dalaga. Pagkatapos ay kinuha niya ang makapangyarihang lubid bilang sandatang magagamit ni Fatima panlaban sa mga aswang na magtatangka sa buhay ng dalaga. Itinali ni Fatima ang lubid sa kanyang bewang para anumang oras ay maipagtatanggol na niya ang kanyang sarili. Ano po ang gagawin ko sa lubid na ito, Lolo Castor? Yan ang gagamitin mong pangrenta o panghagupit sa kanya. Kapag napainom mo na ang likido sa lalaking yon, mararanasan niya ang pinakamahirap na parusang habang buhay niyang pagdudusahan. Hindi na muna umuwi si Fatima sa kanilang bahay. Ayaw niyang makita doon si Barok, kaya't hinayaan siya ni Lolo Castor na magpalipas ng gabi sa bahay nito. Pero kinabukasan, paggising niya, malakas na boses ng kanyang ama ang narinig niyang nagtatawag sa labas ng bahay ng matanda. Fatima! Fatima, lumabas ka dyan, Fatima! Lumabas ka dyan! Bumangon ka na dyan, Fatima. Nagtatawag na ang iyong ama sa labas, kasama ang pangalawa mong ina. Pero Lolo, makikita niya po ang mga pasako sa katawan. Nagbanta si Kuya Barok na kapag nagsumbong ako kay tatay, papatayin niya kaming dalawa. Ayon ka pa ba matatakot? Ang kailangan mo lang ay magkunwari para mahuli sa bitag ang kalaban. Kailangan ng pain. Kung kinakailangan magpanggap ka, gawin mo. Bigyan mo ng katarungan ang nangyari sa'yo. Sa dahan-dahan na bumangon sa katre si Fatima, pero nakapasok na ang kanyang ama sa loob. Galit na galit itong nagwawala na tinabig pa ang matanda para lang makalapit kay Fatima. Bakas sa mukha nito ang galit at pagkadismaya sa naulit na pagsuway niya sa ipinag-uutos nito. Tay! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umalis na naman ng bahay ng walang paalam? At dito ka na naman nagpunta sa matandang ito? Paano niyo po na lamang naririto ako? Dahil kay Barok. Halika nga rito, babae ka. Aray! Tama na po, Tay! Nasasaktan ako! Bitiwan niyo ang braso ko! Itiwan mo siya, Roger. Kung ayaw mo malantad ang baho mo sa harap ng anak mo, wala kang karapatan na saktan ng anak mo. Huwag ka rin manggugulo sa loob ng pamamahay ko. Uuwi si Fatima sa bahay niyo, kaya huwag mo siyang pagbuhatan ng kamay. Baka magsisi ka. Huwag kang makialam dito, tanda. Usapang mag-ama ito. Labas ka rito! Huwag mo kong pilitin, Roger. Umuwi ka na at bitiwan mo ang braso ni Fatima. Kung ayaw mong basagin ko ang pagbumuka mo. Dahil kung hindi dahil sa kanya, matagal na kitang pinatay. Lolo Castor, Tay, hindi ko po alam kung bakit kayo galit sa isa't isa. May itinatago po ba kayo sa akin? Halika na, Fatima. Umalis na tayo rito. Sandali po, Tay. Ang tanong ko po muna ang sagutin ninyo. Umundol ang kaba sa dibdib ni Mang Roger nang iwinaksi ni Fatima ang kamay nito. Sinalubong ng anak ang matalim na titig niya dito. Ngayon lang siya nakaramdam ng takot nang maisip niyang unti-unti nang lumalabas ang katotohanang matagal na niyang itinago kay Fatima. Hinintay ni Fatima na sumagot ang kanyang ama, pero sumingit sa usapan si Aling Susan. Umalis na tayo rito. Sa bahay na lamang ninyo pag-usapan ng bagay na yan. Mabuti pa nga. Sige na, Fatima. Sumama ka na sa ama mo. Pakaladkad na hinila ni Mang Roger si Fatima habang pangiwi-ngiwi ang mukha ng dalaga dahil sa higpit ng pagkakakapit ng kamay ng kanyang ama sa braso niya. Wala itong imik habang naglalakad at hindi binibitiwan ang kanyang braso. Pagdating nila sa bahay
ay pabalya siya nitong pinaupo sa upuang kahoy, paharap sa lumang lamesa. Bakit ang tigas-tigas ng ulo mo, Fatima? Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na wag kang makikipag-usap sa matandang yon. Bakit, Tay? Natatakot po ba kayong malaman ko ang totoo? Ang katotohanan sa alitan ninyo ni Lolo Castor? Hindi po ako manhid. Nararamdaman ko ang matinding galit niya sa inyo. Anong dahilan, Tay? Bakit pilit niyo akong pinalalayo sa kanya? Hindi mo na kailangan malaman pa kung ano ang dahilan ko. Simula sa oras na to, hindi ka nalalabas ng bahay. Hindi ka natatakas. Naiintindihan mo? Kung kinakailangan lumpuin ka, ay gagawin ko. Ganyan na po ba kayo kadesperadong kontrolin ng buhay ko? Dahil sa ginagawa nyo, mas lalo lamang nyo binibigyan ng pagkakataon ng halimaw na... Natigilan si Fatima nang lumabas ng kwarto si Barok. Wala itong suot na damit pang itaas, pero makikita ang nakasuksok na baril sa bewang nito. Parang may pagbabanta ang mga tingin sa kanya ng lalaki. Hindi naman nakaligtas sa paningin ni Aling Susan ang baril ni Barok. Anong kabastusan yan, Barok? Itago mo nga ang baril mo. Nasa loob ka na ng pamamahay mo eh. May suksok ka pang arma sa bewang mo. Pasensya na po, Nay. Masanay na kayo. Para kasing may nagbabanta sa buhay ko eh. Isa pa, sa dami ng mga nakaaway ko, baka kahit nasa loob ako ng bahay, pasukin tayo at paulanan ng bala. Mabuti na yung laging handa. Hindi ba, Fatima? Parang may ibig sabihin sa lalaki nang tignan nito si Fatima, kaya mas lalong kumulo ang dugo niya sa binata. Sa isip niya ay hindi matatapos ang araw na yon na hindi niya magagawa ang mga binabalak. Isang makahulugang ngiti ang isinukli niya sa titig ni Barok. Oh, ano naman ang iningisi-ngisi mo, Fatima? Para ka nasisiraan ng ulo ah. Kanina pa kitang tinatanong kung saan mo nakuha ang mga pasa mo sa katawan. Ha? Nahulog po ako sa hagdanan ni Lolo Castor. Kaya hindi po ako nakauwi kagabi. Pasensya na, Tay, hindi na po mauulit. Huwag niyo na lang po akong ikulong sa kwarto ko. Hindi na ako tatakas. Hindi na nagsalita pa si Mang Roger para kausapin ang dalaga. Sa halip ay makahulugan itong tumingin kina Barok at Aling Susan. Kitang-kita ni Fatima na parang gumalaw ang ugat sa panga ng kanyang ama. Saka muling tumingin sa mga pasa niya sa katawan bago ito tuluyang umalis. Ang mabuti pa, ipagtitimpla ko muna kayo ng kape. Tulungan ko na po kayo, Nanay Susan. Biglang napahinto sa pagakbang si Aling Susan. Nanibago siya sa kilos ni Fatima. Dala ng matinding tuwa, tumulo ang mga luha nito sa mga mata. Dahil yun ang unang pagkakataon na tinawag siyang nanay ni Fatima. Walang kaalam-alam ang ginang sa naiisip na plano ni Fatima. Balak niyang patakan ng gamot ang kaping ititimpla nito para sa anak. Hindi rin nakahalata si Barok sa mga binabalak ng dalaga. Naupo pa ito sa bangko na parang hinihintay ang kape. Tama ba ang narinig ko, Fatima? Tinawag mo kong nanay? Opo, Nay. Patawarin niyo ako kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Kalimutan mo na yon. Sapat na ang pagtawag mo sa akin ng nanay. Maupo na lamang po kayo. Ipagtitimpla ko na rin po kayo ng kape. Saka iniwanan ni Fatima ng matatamis ng ngiti si Aling Susan para magmukhang kapani-paniwala ang pagpapanggap niya. Talagang inuna niyang timplahan si Barok. Wala itong kaalam-alam sa inilagay niyang katas ng sibuyas. Nakatulong din ang walang amoy na likido, kaya hindi napansin ng binata ang ginawa niya. Kung lagi ka bang ganyan tiyak na magkakasundo tayo. Pasensya na talaga, kuya, sa mga pagpapasaway na ginawa ko sa inyo. Hayaan mo, ito na ang huli, pangako yan. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi ni Fatima. Kahit ang totoo, sukang-suka na siya sa pagmumuka ni Barok. Hindi na importante kung ano ang nakaraan. Ang mahalaga alam mo na ang iyong pagkakamali. Ang sarap mo pa naman magtimpla ng kape. Maraming salamat dito. Isang kunwaring ngiti ang iginanti ni Fatima kay Aling Susan. Saka nagpaalam sa dalawa para magpahinga muna. Kagabi pa siya walang maayos na tulog, kaya maaga siyang napaidlip nang hindi niya namamalayan. Maghihintay siya mamayang gabi kung ano ang magiging epekto ng gamot sa katawan ni Barok.
Pagsapit ng gabi ay malalakas na sigaw ang gumising sa natutulog na si Fatima. Napuno ng takot ang buong silid ni Barok nang maramdaman nito ang matinding uhaw. Maya't maya ang kuha nito ng tubig pero hindi siya nakukontento. Mainit ang kanyang pakiramdam na para bang siya ay lalagnatin at ang kanyang sikmura ay kumakalam sa labis na gutom. Parang may hinahanap na pagkain. Ano ba nangyayari sa akin? Aray! Ang sakit! Nay! Ang sakit-sakit po ng tiyan ko! Tulungan niyo po ako, Nay! Walang kaalam-alam si Barok na nakasilip si Fatima sa dingding. Kitang-kita ng dalaga kung paanong namimilipit sa sakit ng tiyan si Barok. Tumutulo ang laway at namumula ang mga mata. Nanginginig ang katawan na parang nilalamig. Nay! Dalhin niyo na po ako sa ospital, nagmamakaawa ako! Hindi ko na po kaya ang sakit ng tiyan ko! Kanina pa to, Nay! Saka lang napatakbo si Aling Susan sa kwarto ng anak. Napasigaw ito sa takot nang makita ang itsura ng binata. Butil-butil ang pawis, ngunit nanlalamig ang katawan. Kahit ang pagsigaw ni Barok ay para na itong nagdidiliryo. Ano bang kinain mo at nagkakaganyan ka? Napangiti si Fatima nang makitang umeepekto na ang gamot na ipinainom niya rito. Gusto niyang maglululundag sa tuwa dahil sa wakas ay nakaganti na siya. Ganyan nga. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Alos mabingi si Fatima sa malakas na boses ni Barok. Tila musika yun sa pandinig niya na nagawa pa niyang sumayaw dahil sa tuwa. Maya-maya pa ay unti-unti nang nagbago ang itsura ni Barok. Lumuwa ang mga mata nito na may malasinulid na dila. Napatayo si Aling Susan dahil sa nakikitang pagbabago sa anak. Napasunod na rin sa kwarto ni Barok si Mang Roger. Nanlalaki ang mga mata nito sa nadatnang sitwasyon ng binata. Hindi na nagsasalita si Barok, kundi may hinang pag-angil na lamang ang lumalabas sa bibig nito. Ilang saglit pa ang lumipas ay bigla nitong inatake si Aling Susan. Mabilis na kinagat ni Barok ang braso ng sarili nitong ina, kaya't nasuntok ito ni Mang Roger. Pero hindi natinag si Barok, mas lalo pa itong nagwala. Anak, bitiwan mo ang braso ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Suwang na siya, Susan! Paano nangyari to sa kanya? Roger, tulungan mo ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa anak ko. Alisin mo siya! Bilisan mo! Ang sakit! Hindi makalapit si Mang Roger sa kinaroroonan ni Aling Susan dahil sa nagwawalang halimaw na si Barok. Si Fatima naman ay nakasilip pa rin sa butas ng dingding na parang nanonood lang ng pelikula. Konting tiis na lang. Ilang minuto pa. Magwawala ka na sa sobrang sakit. Mararamdaman mo rin ang pagkauhaw sa dugo at pagkahayok sa laman loob ng tao. Hindi magtatagal, ang taong bayan mismo ang papatay sa'yo. O di kaya ang kapwa mo halimaw. Pagkaraan ng ilang minuto ay mas lalong nagwala ang aswang na si Barok. Dumaan ito sa bintana, lumukso at tumakbo papunta sa kakahuyan. Nahabol na lang ng tingin ni Aling Susan ang papalayong anak. Umiiyak itong napasandal sa dibdib ng asawa. Diyos ko, karma na yata itong nangyayari sa akin. Bakit nagkakagano ng anak ko, Roger? Malakas ang kutob kong. May nanghawa ng aswang kay Barok. Bakit mo nasabi? Hindi mo ba napansin? Mapupula ang kanyang mga mata at malakas ang katawan. Nakita mo rin naman ang unti-unting pagbabago ng kanyang anyo. Pero sino? Sinong gagawa nito sa anak ko? Hindi ko alam kung sino, Susan. Pero alam kong may dahilan kung bakit ito nangyayari kay Barok. Kailangan nating sundan ang anak ko. Nakikiusap ako, Roger. Tulungan mo ang anak ko. Minahon ka ng mahal ko. Babalik si Barok. Babalik siya. Paano kung makita siya ng mga nagro-rondang mga tanod? Papatayin nila ang anak ko. Basta't babalik siya, huwag ka mag-alala. Ako nang bahalang sumunod sa kanya. Dala ng matinding pag-aalala sa narinig na sinabi ni Mang Roger, napilitang lumabas ng kwarto si Fatima at mabilis na sinundan si Barok. Inunahan niya ang kanyang ama. Malakas ang loob ng dalaga na sundan si Barok sa kakahuyan dahil alam niyang hindi siya malalapitan nito hanggat suot niya ang mutya ng sibuyas
magagawa na niyang gumanti sa lalaki. Ipatitikim niya dito ang walang kapantay na sakit hanggang mas gustuhin na lang nitong mamatay nang dahil sa paghihirap. Ano to? Ano to nangyayari sa akin? Hindi ko mapigilan ang pagkain ko ng hilaw na karne ng baboy ramo. Pero gutom na gutom pa rin ako. Gulong-gulo ang isip na muling dumapa sa katawan ng wasak na tiyan ng baboy ramo si Barok. Eksenang nadatnan nang humihingal na si Fatima. Hindi na siya makapaghintay na ipakitang natutuwa siya sa nangyayari kay Barok. Kumusta, mahal kong kapatid? Ikaw ba may gawa nito sa akin? Sino pa bang gagawa sa'yo ng ganyan, ha, Kuya Barok? Hindi ba gusto mo maging halimaw? Tangka na sanang lalapit si Barok para sugurin si Fatima, pero kusang nanigas ang katawan nito. Nagkikikisay na parang nasasaktan sa mga titig ng dalaga dito. Bakas sa mga mata ni Barok ang pagtataka sa mga nangyayari. Lalo pa at biglang lumiwanag ang suot na mutya ng dalaga. Alam niyang nakikita rin yon ni Barok. Humakbang ng dahan-dahan si Fatima, saka tinanggal ang lubid sa kanyang bewang. Napansin niyang nagliliwanag ang tali. Hinagupit niya ng lubid ang katawan ni Barok at gumuhit ang umuusok na sugat sa balat nito. Tama na! Hindi ko na kaya ang sakit! Tama na! Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mo sa akin. Papatayin kita. Pero bago yun, pahihirapan muna kita. Wag! Tama na! Tama na! Naawa ka ba sa akin habang pinagsasamantalahan mo ko? Ilang beses kong sinubukang magmakaawa sa'yo. Pero hindi ka nakinig. Kaya ginawa ko lang ang nararapat sa'yo. Ang maging gutom sa laman loob ng tao. Maging uhaw sa dugo. At kakain ng kapwa mo hayop. Lahat, ibabalik ko sa'yo. Doble sa mga ginawa mo sa akin. Bawat hagupit ni Fatima ng lubid sa katawan ni Barok ay namimilipit ito sa sakit. Ang bawat pagsigaw ng lalaki ay katuwaan naman sa puso ni Fatima. Isa, dalawa, at maraming beses pa niya itong hinampas ng lubid hanggang manginig ang buong katawan nito sa hindi maintindiang kirot sa sugat sa balat nito. Walang kaalam-alam ang dalaga na may 2 pares na mga mata ang nakatingin sa ginagawa niya. Umiiyak at narinig ang katotohanan sa bibig ni Fatima, maging sa pag-iyak ni Barok. Si Mang Roger halos mabaliw sa galit nang marinig ang ginawa ni Barok sa kanyang anak na si Fatima. Hinayaan itong parusahan ng dalaga ang lalaki kahit katabi pa niya si Aling Susan. Bilang isang ina ay hindi nito kayang tignan na nahihirapan ng anak. Tahimik nilang pinanood ang ginagawa ni Fatima kay Barok. Tama na! Tama na! Maawa ka! Patawarin mo na ako! Hindi na ako uulit! Tama na! Talagang hindi ka na uulit dahil mamamatay ka na! Ilang beses sa sinubukan ni Barok na lumapit kay Fatima, pero nakakaramdam ito ng sakit. Hirap sa paghinga. Idagdag pa na nakikita ng binata ang mga magulang na nakatayo sa likod ng dalaga. Alam na ng mga ito ang ginawa ni Barok kay Fatima. Galit ang makikitang bakas sa muka ni Mang Roger. Kasabay ng malakas na puwersang pumipigil sa binata para makawala sa hagupit ng lubid ni Fatima ang dumagdag na sakit sa nararamdaman ni Barok. Sinubukang muli ni Barok na agawin ang hawak na lubid ng dalaga, pero napapaso lang ito at bumabagsak sa damuhan. Maya-maya pa ay dumating si Lolo Castor. Hindi na nito napigilan ang sarili. Pinagsusuntok nito ang tiyan ni Barok. Patayin kita! Binaboy mo si Fatima! Ang nagulat na si Barok ay hindi na nakaporma. Sinalo na nito ang lahat ng suntok ng matanda. Si Aling Susa naman ay hindi na nakatiis. Umiiyak itong lumapit sa nakahandusay na si Barok. Wag! Tama na! Maawa kayo sa anak ko! Pakiusap! Binababoy ako ng anak nyo! Ang gusto nyo, kaawaan ko siya? Patawarin mo ang anak ko, Fatima! Walang kapatawaran ang ginawa ng anak nyo sa akin. Sinira niya ang buhay ko. Alam ko, Fatima. Saksi ako sa lahat ng paghihirap mo.
Tila pinagbagsakan ng langit si Fatima nang marinig ang sinabi ni Aling Susan. Si Mang Roger naman ay hindi makapagsalita. Parang mababaliw na pinagsususuntok nito ang lupa. Tila dito ibinubuhos ang galit para sa sarili at para sa lalaking yumurak sa pagkatao ng kanyang anak. Kung ganon, alam mo ang kahayupan ni Barok sa akin? Pero wala kang ginawa para pigilan siya? Dahil anak ko siya. Anak ko si Barok. Ang damdamin ni Fatima ay parang asidong tumutunaw sa kanyang pagkatao nang marinig ang sinabi ni Aling Susan. Tinignan niya ang kanyang ama na humahagulgol sa kanilang likuran. Hindi ito makatingin sa kanya. Tay, ngayon alam na ninyo kung bakit ayaw ko sa pamilyang dinala mo sa pamamahay natin. Dahil halimaw ang anak niya. Patawarin mo ko, anak. Diyos ko, malaki ang naging kasalanan ko. Pero bakit ang anak ko pa? Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam. Hindi ko alam! Pakiramdam ni Mang Roger ay para siyang unti-unting sinusunog sa kinatatayuan. Dahil ngayon na ang araw na kinatatakutan niya, ang malantad sa anak, ang katotohanan. Walang kapatawaran ang ginawa mo, Roger. Dahil ikaw rin ang naging dahilan ng pagkamatay ng aking anak na si Vina. Ginahasa mo siya at pinagsamantalahan ng kanyang kahinaan. Pagkatapos, inilayo mo sa akin ang aking apo. Inilayo mo kay Vina ang anak niya. Mas halimaw ka pa sa mga halimaw. Masahol ka pa sa hayop at sa demonyo. Patawarin niyo po ko, Mang Castor. Minahal ko po ang anak niyo. Nadala lang po ko ng aking damdamin. Kaya ba hinalay mo siya? Ano? Sumagot ka! Nang marinig ni Fatima ang buong katotohanan mula kay Lolo Castor, para siyang nawalan ng malay sa mga natuklasang katotohanan, ang totoong nangyari sa kanyang ina at ang pagiging habiran ni Lolo Castor, lahat ay nang dahil sa kasamaan ng kanyang ama. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko, Tay. Ang sama-sama niyo! Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Hindi ko sinasadya. Humagulgol ng iyak si Mang Roger, paluhod sa harap ni Fatima. Habang abala sila, ay may mga halimaw ng papasugod sa kanilang kinaroroonan. Magkakasabay silang napalingon sa likuran, sa mismong kinaroroonan nila Aling Susan at Barok. Halos manlaki ang kanilang mga mata nang pinagtulungan lapain ng mga aswang na tabor ang katawan ni Barok. Si Aling Susan naman ay hinila ng 2 aswang sa gilid ng puno at doon ay pinagtulungang kagatin. Alertong tinulungan naman ni Fatima si Aling Susan. Gamit ang lubid ay pinaghahambalos niya ang mga tabor. Dahil sa mutya ng sibuyas, lumayo ang mga aswang kay Aling Susan, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon para mabawi ang ginang sa mga ito. Kumaripas ng takbo papalayo ang 2 tabor nang makita ang liwanag sa kwintas ng dalaga. Si Lolo Castor naman ay pinanood na lang ang pagwakwak ng mga alagang tabor sa tiyan ng lalaki. Ang sino mang lapatan ng suntok ng matanda ay walang awang papaslangin ng mga aswang kahit kauri pa nila ito. Patunay yun ng kautusan para sa mga halimaw na nakagawa ng masama sa matanda. Wala nang nagawa sina Aling Susan, Mang Roger at Fatima ng pag-agawan ng mga tabor ang putol-putol na katawan ni Barok. Anak ko! Barok! Ang kasamaan ng anak mo ay binigyang kaparusahan ng kapwa niya halimaw. Mabuhay man siya, ay parang patay na rin dahil hindi ako makakapayag na hindi siya makulong. Pagkatapos ng ginawa niya sa aking apo, hindi rin ako matatahimik na hindi ko siya mapapatay. Lolo, nakapatay po ako ng tao. Hindi siya tao, Fatima. Isa siyang hayop. Hindi ikaw ang pumatay sa kanya, kundi ang kapwa niya halimaw. Patawarin niyo ako, Mang Castor. Patawarin niyo ako. Anak, patawarin mo ko. Tay, Napayakap ng mahigpit si Fatima sa kanyang ama na gumanti na rin ng yakap sa kanya. Napahagulgol ng iyak ang dalaga pagkatapos na mga nangyari sa kanya. Nabigyan ng katarungan ang sinapit niya pero hindi siya naging masaya. Si Mang Roger naman
na mahigpit ang yakap sa anak ay punong-puno ng pagsisisi ang dibdib. Pero nagmahal lang din siya at nagpatalo sa damdamin. Kaya niya nagawa ang bagay na yon. Pinagsisihan niya ang kanyang mga nagawa. Ang hindi lang nito matanggap ay ang anak ang sumalo sa lahat ng mga naging kasalanan niya. Aalis na ako. Magpakalayo-layo kayo sa baryong ito. Kalimutan mo, Apo, ang mapait na sinapit mo sa kamay ni Barok. Hindi po ako aalis dito, Lolo. Hindi ko kayo iiwan. Kung meron mang dapat na umalis dito, walang iba kundi ako. Ang kahihiyang ginawa ni Barok kay Fatima ay doble pasakit sa puso ng isang ina. Kaya wala ng dahilan para manatili sa piling ng pamilyang sinira ni Barok. Akma na sanang tatalikod si Aling Susan nang biglang nagsalita si Fatima. Nay, wala kang pupuntahan. Wala ka naman pong kasalanan. Alam ko kaya naging mabuti kayo sa akin dahil araw-araw kayo nagsisisi na hindi kayo nagkaroon ng lakas ng loob para tulungan ako. Pero, Fatima, wala na akong mukhang maihaharap sa'yo. Nay, pamilya na kita. Sabi ka kung magkaroon ng isang ina. Kalimutan na po natin ang mga nangyari para makalimutan ko na rin ang mga nangyari sa akin. Parang iginapos na tali kumagyakapan sina Aling Susan at Fatima. Ganon din ang pagyakap ni Mang Roger sa dalawang babaeng nasa harapan niya. Samantalang si Lolo Castor naman ay nilapitan ang mga alagad nito. Aba na ang ginagawa niyo, mga tabor ko. Bumalik na kayo sa kulungan niyo at magmula sa gabing ito, hindi na ulit kayo mambibiktima. Pagkakasabay na pinanood nila ang pagbabagong anyo ng mga tabor, naging batik-batik na baboy ramo ang mga ito. Kasamang umalis si Lolo Castor. Naiwan ang bakas ng dugo sa damuhan at walang natira, kahit na anong laman sa katawan ni Barok. Magmula ng gabing yun, ay wala na ang kwento tungkol sa mga aswang na gumagala sa baryo. Wala nang biktima ng aswang. Nagsama sina Mang Roger, Aling Susan at Fatima sa bahay ni Lolo Castor bilang isang pamilyang manggagamot. Pero sinubok ng panahon ang katatagan ni Fatima dahil nagbunga ang ginawa ni Barok sa kanya. Palalakihin ko po ang bata dahil wala siyang kasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran. Iniharang ni Fatima ang kanyang daliri sa labi ni Aling Susan. Katulad po ng sinabi ko, kalimutan na natin ang nakaraan. Palalakihin ko po ang bata at hindi ko sisirain ang pagkatao ni Barok sa aming anak. Ipapaalam ko sa kanyang namatay ang kanyang ama sa pagtupad ng tungkulin bilang isang mabuting pulis. Ayokong maranasan niya ang mga naranasan ko noon. Nagyakap sina Fatima at Aling Susan. Ang pagpapatawad sa kasalanan ay mabisang pangontra sa anumang kasamaan. Ang kasalanan ng isang ama ay hindi dapat bayaran ng anak, nagkataon man o sinadya. Walang imposible sa pagpapatawad. Kaya nitong baguhin ang kasamaan at itama ang bawat pagkakamali.